Ano na naman ang nangyayari dyan sa MRT3? O yan, sino yung mga sumasakay ng MRT3? Yung mga stasyon dyan, yan dami daw pong kawatan. Totoo yan, ka-coffee. Marami akong kakilala na nabudol dyan, nahablutan ng kung ano-ano. Kaya naman po, ang panawagan ngayon, actually simple lang ang solusyon dyan eh. Yan o, kung nasaan ang problema, lagyan mo ng maraming pulis. O yan, si Tulfo na nag-utos, ka-coffee. Nabasa ko itong balita na to. Nag-utos na mismo dito si Senador Tulfo. Deploy more cops to MRT3 for public safety. O basic lang yan. Ako, kaway-kaway. Ay, katok-katok sa PNP. O yan ang utos ni Senator Raffy Tulfo. Mag-deploy kayo dyan ng maraming pulis. Total, maraming mga kawatan dyan, maraming mga dumidekwat dyan para mapigilan yan. Ilang stasyon lang naman yan. Wala pang 20 stasyon ang meron dyan. Sige, sabihin natin, kung currently meron tagdadalawang pulis dyan, gawing 6, di ba? Gasino lang naman yan. Yung mga nasa loob ng kwarto, palabasin muna. Di ba? Dito muna kayo, duty muna kayo. Hindi naman 24 hours ang operasyon yan eh. Para ma-solve yung problema na yan. Simple lang sana yung problema na yan eh. Senator Raffy Tulfo has asked the Philippine National Police to deploy more personnel at Metro Rail Transit o MRT3 due to the rise of criminal activities gaya po ng theft o pagnanakaw. Tulfo said he already sent a letter to the National Police, National Capital Region Police Office o NCRPO on Monday, July 1 to request the deployment of more policemen to MRT3. Ayan, thank you. Diba? Ang tagal-tagal na ng problema na yan. Marami nang nagre-reklamo dyan. Marami na dedekwata ng wallet. Kadalasan dyan mga estudyante. Kadalasan dyan mga babae. Kadalasan dyan mga matatanda. Nagbubuksan yung bag. Ako, kami, nabiktima na rin kami yan eh. Pero walang nakuha. Nabuksan yung bag. Yun lang yun eh. Yung police visibility, importante yan. Hindi naman gaano karami yan eh. Wala pa nga 100 eh. Ang kinakailangan mong ilagay dyan para ma-solve yung problema na yan. Simple, pero wala nakaisip ng solusyon. In fairness ngayon, may solusyon. No? Sana, and for sure, hindi mag-no si NCRPO dyan. Aprubahan agad nila yung request na yan ni Senator Tulfo. The Senator told the NCRPO that these police officers must be well-trained in spotting and dealing with pickpockets and all forms of petty crimes to ensure protection of riding public. Napanood niyo yung Lupin na pelikula, nasa Netflix siya ka-coffee. Ano basa, Lupin o kung ano man basta yung spelling niya, Lupin, no? Yung mga pickpockets, ganyan yung mga styles nila. Pabilis lang yan, maaaral nila yan, paano nila maspatan yan. Alam niyo kung bakit? Yung mga tao na gumagawa niyan, sila lang yan. Paikot-ikot lang yan ka-coffee. Recycled lang yan. Pagpapahinga lang yan bahagya, lilipat lang yan ang pwesto, pero sila lang din yan. Grupo yan eh. Iba, hindi man sindikato, no? Pero gang, more of a gang yan. Maliliit lang mga petty crimes lang naman yan. Sila lang din yan. At alam na mga pulis yan kung sino yung mga tumitira din dyan. Pero yung simpleng police visibility, maiwasan mo yung mga ganyang krimen. Yung mga paghahablot ng cellphone, ng kung ano-ano, marami dyan eh. Hindi lang sa MRT3, yung particular dyan sa bandang Maynila, no? Marami dyan yung mga ganyan yung kalakaran eh. So simple lang ang solusyon dyan eh. Police visibility. Kasi andun na, naka-instill na sa tao yan eh. Magna na yun eh. Diba? So kailangan mo lang i-counter na lang yon, yung ugali na yung pagiging klepto o pagiging magna. Yung police visibility lang. Diba? Simple lang ang problema, simple lang din ang solusyon. The lawmaker said these policemen should also board the trains to allow them to easily respond to crimes and emergencies. Totoo. Hindi lang mga petty crimes ang mariresolve mo dyan. Potentially, yung mga malalaking krimen din. Kung magtatrabaho lang ng mainam, kung sino man po yung naka-assign dyan. Kung hindi naman kaya, let's say, sige, we have to accept, no? Kulang tayo ng police. Yung auxiliary forces, pwede yan ka-coffee. Yung mga tanod, di ba? I-undergo lang sila ng training, yan. Auxiliary forces lang yan. Dagdagan lang yung kanilang mga visibility. Kasi petty crimes din naman ito, ka-coffee. Di ba? Maraming paraan dyan eh. Ang problema, pinapabayaan lang. Actually, may pananagutan din ng LGU dyan eh. Halimbawa, sa Maynila, o hindi naman Maynila nakakasakop ng MRT3. Yung mga LGUs covering MRT3, may pananagutan din kayo dyan. Kasi under your supervision yung police dyan eh. Tulfo revealed that he plans to hold a Senate inquiry on the matter this July. O, biruin mo. Kailangan pang dumaan sa hearing. Sana ipatawag din yung mga LGUs dyan. Diba yung mga mayor dyan? Kasi simple-simple problema na yan. Hindi pa rin nasusolusyonan. Ang problema, damay din yung turista natin dyan. Yung tourism industry natin damay. Kasi may nakapapanood kayo, mga banyaga, di ba? Mga foreigner, nabibiktima nito mga pickpockets. Yung iba naman, yung mga abuso
na nananaga. Pag sasakay ka ng pedicab, sasakay ka ng tricycle, nananaga itong mga to, syempre, magbablog yung mga yan, masisira ang imahe natin. O ganito pala sa Maynila, ganito pala dito sa Pilipinas. Imbes na mapopromote natin ang Pilipinas, yung iba hindi na pupunta sa Pilipinas kasi ganyan pala yung kultura. Na sana, masusolusyonan na yan, yung mere presence lang ng police, yung tinatawag natin police visibility dyan sa area na yan, masosolve na yung problema na yan. Diba? Ang problema, hindi naisip eh. Ayan, sige, at least may nakaisip. Simple lang ito ka-coffee. Thank you, Senator, sa sulat na yan sa NCRPO. Bagamat wala pang response ang NCRPO dyan, and I don't think magbe-back off o magde-decline sa request na to ang NCRPO. Siya, para ma-resolve na yung problema natin dyan. Raul Buena, napaka-basic naman. Kung di nila ma-solve yan, ang laki na nga ng binibigay na benepisyo, tama yung ginawa ni Senator, sabi ni Raul Buena. Nung binasa ko rin itong article na ito, sobrang basic ng problema, di ba? Basic lang ang solusyon. Kailangan pang humantong sa inquiry dahil sa kapabayaan lang ng trabaho. Kapabayaan lang yan ng trabaho. And may pananagutan yung mga LGUs dyan. Tatamad-tamad din siguro. Patrick Lopez, baka may backup yan na PNP official na mga pickpocket person. Mukha namang hindi, ka-coffee. Mukha namang hindi. Pero hinayaan na nila eh. Kasi iniisip nila, paulit-ulit lang din naman yan eh. Diba, nang isang araw nga eh, may nasaksen ako eh. Bata naman, rugby boy eh. Diba? Bata, rugby boy. Pilit siyang bumibili ng rugby doon sa tindahan na bibilhan ko rin. Ayaw siyang pagbilhan. Pabalik-balik talaga to the point na ninakaw niya na yung rugby. Diba? Hinablot niya doon sa lalaki. Kasi hawak-hawak na yung bote eh. Hinablot niya doon yung bote ng rugby at nakipag-away pa, nalaglag pa yung bote, kala mo eksena sa pelikula, dinampot at iniwan niya yung tsinelas niya, tumakbo yung bata na yan. Di ba yung mga ganong petty crimes lang yun, mariresolve sana yan ng police visibility o maiiwasan, ma-avoid yan kung mayroong police visibility. E di kulang ng police, e di mag-hire ng police. Di ba? Kumirit sa Senado, sakto. Sa Senado gagawin yung inquiry. O sabihin ng PNP, kulang kami ng 1,000 police officers. E di mag-hire. Ang daming bagong graduates ng criminology. Ang daming mga bagong board passers. E di i-on board yung mga yan. E di ba? E di na-solve natin ang problema. Nakatulong ka sa employment. O, na-address mo yung krimen. Ang dami mong nagawa dyan. Yun lang yan. A matter of leadership lang yan eh. Kung gusto nila malinis ang metro sa krimen, o yan, martial law at curfew, joke, nako, ang dami na naman tataas ang kilay dyan. Basta nag-implement dyan ng curfew dyan. Mega love shoutout po kay Lorna Rafael. Galing po yan kay Rebecca Lagbay. Hello po sa inyo. Kay Patrick Lopez, ayan, shoutout po. Hello daw po kay Ma'am Rebecca Lagmay. Kay Peter Lou Montero, shoutout, nakikinig sa atin sa Facebook. Kay Jackie Britos, happy viewing din po sa inyo. Kay Yong JB, shoutout po sa inyo. O siya, sige, ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee dahil may pasok bukas. No? Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Kung nasa Facebook po kayo, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe. At kita-kits ulit tayo ka-coffee bukas ha. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Tuwing alas 10 po yan ng gabi, Monday hanggang Sunday except Saturdays. Maraming salamat po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!